Pamilihang bayan ng Panikitarlac tinupok ng apoy. Negosyanteng nagsasalba lang ng paninda nasawi matapos atakihin sa puso. May live report si Russell Simorio. Russell? Jasmine, medyo malaki at malawak naman itong apoy sa may pamilihang bayan ng Panikitarlac bago pa man dumating itong mga bombero. Nakarinig din daw sila ng sunod-sunod na putok habang nasusunog ang pamilihan. Tinupok na nga po ang pamilihang bayan ng Panikitarlac pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Sa amateur video na kuha ng ilang residente, makikita ang lawak ng apoy na bumalot sa buong palengke. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang malaking bahagi ng pamilihan. Labis na nanghihinayang ang mga negosyanteng nasunugan. Halos walang naisalbang gamit si Mang Andy mula sa higit 1 milyong pisong halaga ng kanyang mga panindang farm machines. Malaking panghihinayang, kaya lang talagang wala namang magagawa, nandiyan eh. Siyempre kung sasakit, sobrang masakit talaga. Kasi dyan namin kinukuha lahat ng hanap buhay namin, yung pinapadala namin sa mga magulang namin sa Mindanao. Isa umano ang namatay sa sunog matapos atakihin habang nagsasalba ng mga paninda. Masakit siyempre, doble-doble kami, magpipinsan halos kami lahat dito, magkakamag-anak, ganyan nangyari. Anong gagawin namin, talagang ganyan, wala. Ano pang may babalik pa ba namin buhay niya, wala na rin. Hindi patukoy ng otoridad ang dahilan ng sunog, pero abot umano sa milyon-milyon ang danyos. Malaki na po talaga nung narespondihan natin ng ating mga fire truck, kaya nahirapan na din po kami na i-penetrate po kasi malakas na din po yung apoy, sir. Dahil sa lawak ng apoy, nagkaroon din ng augmentation ng mga otoridad. Tumulong ang mga bombero mula sa mga karatig bayan. Sa ngayon, kinordonan muna ng mga otoridad itong lugar. Hindi nila pinahihintulutan na pumasok dito itong mga residente at maging ng mga negosyante habang nagpapatuloy itong kanilang investigasyon. Lahat ng anggulo tinitignan para malaman kung ano ang totoong sanhi ng sunog. Samantala, inihahanda na ng otoridad ang relocation site kung saan pwedeng magtinda ang mga apektadong negosyante. Actually, pagagawa po namin kaagad as soon as possible. Ayusin po namin lahat para naman makaumpisa sila sa kanilang hanap buhay. Mula sa Panikitarlac, kasama si Jing Dakanay, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Jasmine, tinatayang nasa higit 9,000 square meters itong ang lawak ng nasunog na pamilihang bayan ng Panikitarlac. Itinaas nga sa general alert itong ang sunog. Ibig sabihin, maging itong mga bombero sa karating probinsya tulad na lamang ng Pangasinan ay tumulong sa pag-apula ng apoy. Dakong 7:45 AM naman kanina nang ideklara ng Bureau of Fire Protection na fire out itong ang sunog. At samantala, hindi pa rin matukoy ng mga otoridad kung saang banda o saang bahagi ng pamilihan nagsimula yung apoy. Lalo't sa ngayon ay ongoing pa rin yung isinasagawang investigasyon ng mga otoridad at ang panawagan ngayon ng mga negosyanteng apektado ay dapat daw ay magkaroon ng financial assistance ang lokal na pamahalaan, lalo't karamihan sa kanila walang naisalbang gamit o walang naisalbang paninda nung nasunog itong pamilihan at para makabawi din daw sila sa kanilang negosyo. Ang tugon naman dyan ng lokal na pamahalaan, pinag-aaralan na yung tulong na maibibigay sa mga apektadong negosyante. Jasmine. Maraming salamat, Russell Simorio.